Gayunpaman, nagpatuloy si Eugene Hu ng hakbang pasulong at iniwan ang lugar na yun. Tinawag niya ang puti at itim na agila at hiniling na sumama ito sa kanya. Si Cheo Wang ay lumilipad sa hangin, sumunod sa kanya. Pagkatapos si Eugene Hu at ang nakatataas na matandang guro ay umalis sa H. Wangbu Family Court. Pinili ng 6 na pamilya ang 50 sa pinakamahuhusay na mandirigma ng kanilang mga pamilya at ipinadala sila upang iligtas ang nanganganib na pamilya. Upang epektibong supalin ang puwersa ng Peach and Palace, nakatuon sila sa sangay ng koalisyong makatarungan na nasa hilagang kanluran. Habang nangyayari ito, sinunog ng palasyo ng Dragon Spring faction ang sangay ng koalisyong makatarungan sa Sepu. Maraming labanan ang nagaganap ng sabay-sabay, hindi pa man lumilipas ang isang araw mula nang ipatupad ang Peach and Chief Decree. Sa pagsisimula ng digmaan, nahihirapan ang koalisyong makatarungan sa kanilang mga laban sa sangay ng Sepu, Jijen, at Dajan. Ngunit mas pinagbubuti nila ang kanilang paglaban upang mabawi ang nawalang teritoryo. Ang dalawang puwersa ay nakikipaglaban lamang sa pamamagitan ng bilang. Ang tunay na itim at puting labanan ay magsisimula pa lamang. Samantala, sa palasyo ng Peach and Palace ay nagkaroon ng pulong. Isang babae at 3 lalaki ang naroon sa pulong na yun. Ang babae, na nakasuot ng itim na damit, ay nagbabasa ng isang liham. Sinabi niya na maraming mandirigma ang nagtitipon at sama-sama sa koalisyong makatarungan at ang kanilang mga puwersa ay humihina. Nakaupo ang may-ari sa upuan, nakatingin sa babae, at tinanong siya kung ano ang alam niya tungkol sa humihinang reputasyon ng koalisyong makatarungan. Ibinaba ng babae ang kanyang mga mata at nakatingin sa may-ari ng Peach and Palace, sumagot na malamang ay wala silang ibang pagpipilian. Mula sa kanilang pananaw, iyon lang ang tanging grupo ng puwersa na makakalaban sa Peach and Palace. Gayon din, ang 6 na pamilya ay patungo sa timog, at wala pa siyang natatanggap na ulat kung aling sangay ang kanilang patutunguhan. Gayunpaman, habang hawak ng may-ari ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, uminom siya ng tsaa at tumingin sa babae, sumagot na sila ay agarang sasalubong sa lugar kung saan maaari silang lumaban sa kanila. Inilagay rin ng may-ari ang liham sa mesa. Samantala, isang lalaki na nakasuot ng kulay lila at asul na kasuotan ang nagbukas ng pinto at pumasok sa bulwagan ng pulong, sumisigaw ng Lord the Honor. Lumingon ang 4 na iba pa sa lalaki. Inilapag ng may-ari ang tasa ng tsaa sa mesa at tumingin sa lalaki. Tinanong ang kapitan ng Bloodless Group kung ano ang nangyari. Hawak ng kapitan ang espada sa kanyang kaliwang kamay at itinukod ang kanyang kanang kamay, lumuhad sa harap ng may-ari, at sinagot na ang pamilya Gong ay bumagsak. Nagulat ang may-ari at tinanong kung bakit bumagsak ang pamilya. Kung saan ang kapitan, nakaupo sa harap ng may-ari, ibinaba ang ulo at sinagot na sila ay sinaksak at nilipol. Nang marinig ito tumindig ang may-ari, ay nagalit, at nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ng kapitan na 2 araw ang lumipas nang ito ay naganap bago sumikat ang araw. At itinulak ang kanyang mga mata, itinaas ang boses at iniutos na iwanan ang pamilya Gong at kapag siya ay bumalik sa Peach and Degree, tahasang inutusan ng iba pang mga pamilya at puwersa na huwag magtaas ng kamay. Pagkatapos ay inilagay niya ang kamao ng kanyang kamay sa mesa at sumigaw sa kapitan, tinanong siya kung ano ito. Nilipol sila. Pagkatapos nito, isa sa mga lalaki na may marka sa kanyang noo ang tumindig at inilagay ang kamay sa balikat ng may-ari. Hinihiling na kumalma, tinanong siya kung hindi ba ito ang kanyang iniisip. Tama ba yun? Habang galit na galit ang may-ari, sinabihan ng kapitan na bibigyan niya ito ng 4 na araw upang malaman kung sino ang nasa likod nito. Pagkatapos, galit na sumigaw sa kapitan, at nagbabala na, kapag nalaman nito, dalhin ang kanyang ulo, kahit sa anumang faction nito na bibilang at linisin ang natitira. Gayunpaman, ang babae na nakaupo sa tabi ng may-ari, nakatingin sa may-ari, at idinagdag na hindi niya magagawa iyon. Her Lord, ang sabi ng babae. Bilang tugon, galit na tumingin ang may-ari sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng may-ari sa kanya, habang humaharap sila sa isang malupit na digmaan laban sa Light Paths. Kung paparusahan nila sa puntong ito, mapupulbos nila ang iba pang mga puwersa na sumusunod sa Peach and Palace. Habang nakatingin sa may-ari, sumang-ayon ang lalaki na may marka sa kanyang noo na maaaring ipagpaliban ang parusa hanggang matapos ang laban. Galit na galit ang may-ari, nanginginig at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, naalala niya si Eugene Hu nang ibigay ang utos. Naalala niya nang itaas ng may-ari ang kanyang boses at mangako sa Swordmaster at kay Eugene Hu, ngunit paano maaaring mangyari ang ganitong bagay? Gayunpaman,
Ipinatong ng babae ang kanyang mga kamay sa mesa at habang nakatingin sa may-ari, sinabi niya na hindi nila hinihiling na tanggalin ang parusa. Hiniling nila na ipagpaliban ito sa mas huling petsa. Nang marinig ito ng may-ari, ibinaba niya ang kanyang ulo at pinigilan ang kanyang labi. Pagkatapos, idinagdag ng babae na may posibilidad na isa sa mga ito ay ginawa ng iba pa nilang kaalyado. Pagkatapos nito, tinanong ng lalaki na may marka sa kanyang noo ang babae kung ano ang ibig sabihin niya. Tumindig ang babae sa kanyang harapan, nakatingin sa kanya, at sumagot na maaaring isang pangatlong puwersa ang nasa likod ng pag-atake upang subukan ang light patch. Idinagdag ng lalaki na may marka sa kanyang noo na may saysay ito, higit pa. Bilang tugon, pinigilan ng may-ari ng Peach and Palace ang kanyang labi upang manahimik at pagkatapos ay tinawag ang kapitan. Tumayo sa harap niya ang kapitan, nakayuko at sumagot, ng "Oo, aking Panginoon." Ipinatong ng may-ari ang kanyang mga kamay sa mesa at habang nakatingin sa kapitan, sinabi, "Pumunta ka sa pamilya Gang at alamin kung ano ang eksaktong nangyari doon." Pagkatapos, galit na sinabi niya, "Kung ito ay isang pangatlong partido, sundan mo ang kanilang bakas at alamin kung sino sila. Kung matuklasan na isa ito sa mga puwersa na lumabag sa kanyang patakaran, kung gayon sundin mo ang mga utos ko." Bilang tugon, tinama ng kapitan ang kanyang kaliwang kamao sa kanyang kanang palad at sumagot, "Oo, sir." Samantala, sa isang maulap na daan, ang nakatataas na elder ng Blood Alliance ng Four Heavenly League ay nakaupo habang nangingisda sa Four Heavenly League Alliance. Ang lalaki na si John Can's warrior Chendo, ang lumapit mula sa likod, tinawag ang nakatataas na elder, at habang nangingisda, ngumiti ang nakatataas na elder at tinanong kung ano ang mahalaga para pilitin siyang tumayo. Dagdag pa, tinanong niya kung nakita ba niyang tumakas ang mga isda dahil sa kanya. Nakayuko si Chendo sa likuran ng nakatataas na elder at humingi ng paumanhin, ngunit may isang agarang mensahe mula sa pinuno ng pamilya. Ang nakatataas na elder ay tumalikod kay Chendo at ngumiti, hinusgahan ang kanyang kilos, pagkatapos ay tinanong kung dapat bang talagang mahalaga ito. Bilang tugon, ngumiti si Chendo sa likod at sumagot, "Oo." Idinagdag pa niya na ang dating elder ng Peach and Palace Swordmaster, si Face Shaggy, ay lumitaw dito. Nagulat ang nakatataas na elder, at tinanong kung ano ang ginagawa ng taong yun na nawala 50 taon na ang nakalipas. Ngunit paano? Tumugon si Chendo na ang mensahe ay mula sa pinuno ng pamilya, kaya't malamang na totoo ito. Nakita rin ang inapo ng Bowlblades. Dahil dito, galit na nagtanong ang nakatataas na elder tungkol sa Bowlblade mula sa dating mundo. Ang nangungunang martial artist, si Chendo ay sumagot na ang problema ay sila ay konektado sa pamilya Namgang at kasalukuyang aktibo sa mga aktibidad ng puwersa. Gayunpaman, habang nakaupo ang nakatataas na elder, tinanong niya si Chendo kung nasaan sila ngayon. Sa kabilang panig ng kagubatan, si Eugene Ho, nakaupo sa kanyang kabayo, ay paparating na. Si Cheo Wang na lumilipad sa hangin ay sumusunod sa kanya. Hinawakan ni Eugene Ho ang renda ng kanyang kabayo, itinaas ang kanyang boses at pinaandar ang kanyang kabayo. Habang tumatakbo ang kabayo, ang alikabok, usok, at mga bato mula sa lupa ay umangat dahil sa kanilang pagtakbo. Pagkalipas ng ilang sandali, si Eugene Ho ay nagbuhos ng tubig mula sa ilog upang hugasan ang kanyang mukha, at ang kanyang espada ay nakalapag sa tabi niya sa bato. Gayon din, ang kanyang kabayo ay kumakain ng damo sa tabi niya, at bumagsak ang mga sinag ng araw doon. Matapos maghilamos, pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang damit. Pagkatapos, habang pinupunasan niya ito, tumingin siya sa tabi at sinabi, "Dapat ay nakarating na sila sa pamilya Namgang sect sa ngayon." Tumigil siya doon, nagalit. Naalala niya nang siya ay nakaupo sa kanyang kabayo, dumaan sa kagubatan, at sa daan tinanong ang dalawang lalaki tungkol sa daan. Habang iniisip ang mga iyon, siya ay nagalit, sumigaw ng malakas. Nanagnan galit ang ngipin. Iniisip ang mga herb gather. Tinanong niya, ang mga hanggal na yun ay nagtitipon, paano nagawang ituro nila sa kanya ng maling daan? Samantala, nagsimulang kumulo ang kanyang tiyan, kaya't inilagay niya ang kanyang kamay sa tiyan, na iniisip na siya ay gutom na rin. Pagkatapos ay iniikot niya ang kanyang ulo at tumingin kay Cheo Wang, na nakaupo sa sanga ng puno. Ibinuka ang kanyang boses at sinabi, "Bilisan mo na at kumuha ng kuneho." Sa pagkakataong yon, mabilis na lumipad si Cheo Wang mula doon upang kunin ang kuneho para sa kanya. Pagkatapos, tumayo siya doon, nakatingin kay Cheo Wang na lumilipad palayo, at sinabi, "Matagal na, pero ang tanghalian ngayon ay karne ng kuneho." Habang si Cheo Wang,
na lumilipad, ay hinahanap ang kuneho para sa kanya. Bigla, may isang tao na nagpakawala ng palaso patungo kay Cheo Wang upang patayin siya. Habang papalapit ang palaso kay Cheo Wang, gumawa siya ng ingay at umilag, at lumampas ang palaso. Nakita ito ni Eugene Ho, itinaas ang kanyang boses, anong klaseng hanggal ang biglang magpapakawala ng palaso. Pagkatapos, iniikot niya ang kanyang ulo at tumingin sa gilid ng puno, iniisip na nagmula ito doon. Si Eugene Ho ay galit na galit, ipinipilit ang kanyang mga kilay at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin habang minumura ang mga iyon, nagtatanong kung sino ang mga idiot na iyon. Sa kabilang panig, may dalawang lalaki na nakasuot ng kayumangging kasuotan, hawak ang kanilang mga busog, at nagpapakawala ng mga palaso patungo kay Cheo Wang. Ang isa sa kanila, na may maikling ponytail sa ulo, ay nagpakawala ng palaso ngunit hindi tumama. Nakita ito, nagpatuloy siya at tiningala, minumura si Cheo Wang, iniisip kung gaano kadaling maiwasan ng ibon ang kanyang palaso. Pagkatapos, ang kanyang kaibigan na may ban sa ulo ay nagpakawala ng kanyang palaso patungo kay Cheo Wang, ngunit muling umiwas si Cheo Wang. Nakita ito, nagulat ang kanyang kaibigan at sinabi, nakakagulat na madaling umiwas ang palaso. Gayunpaman, sinimulan ng lalaki na may ponytail ang pangungutya sa kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat nito, habang ang kanyang kaibigan, na may galit na mukha, ay nagtalikod at sinabing, tigilan mo na, nakakahiya ito. Habang patuloy na tumatawa ang lalaki na may ponytail at tinatapik ang balikat ng kanyang kaibigan, tinanong niya kung sinabi ba niyang mag-ensayo ng tama ng 1 dosina. Habang nag-uusap ang dalawa, si Cheo Wang, na lumilipad sa hangin, ay papalapit na sa kanila, at nagulat silang dalawa. Tinitingnan nila si Cheo Wang na paparating sa kanila, at ang lalaki na may ponytail, habang minumura si Cheo Wang, tinanong ang kanyang kaibigan, ngunit ang hanggal na ito ay mukhang papalapit sa atin. Ano ang gagawin natin? Ang lalaki na may ban sa ulo ay tumingala patungo kay Wang at kinuha ang palaso mula sa kanyang likuran. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kaibigan na kailangan nilang hulihin si Wang. Habang sinabi niya ito, itinaas niya ang kanyang busog upang atakihin si Wang, at ang kanyang kaibigan na may ponytail ay tumawa, na iniisip, kung mabaygo ka ulit sa pagkakataong ito, itatali kita sa harap ng Panginoon. Habang tinatawanan niya, galit na kinuha ng lalaki na may ban sa ulo ang busog at tinanong ang kanyang kaibigan na tumahimik. Sa kabilang panig, habang lumilikha ng ingay sa paglipad, papalapit na si Cheo Wang sa kanila. At ang lalaki na may ban sa ulo ay itinuro ang kanyang palaso. Habang pinalipad niya ang kanyang palaso patungo kay Cheo Wang, lumipad si Cheo Wang at itinapak ang kanyang paa sa palaso at itinapon ito. Nakita ito ng dalawa at nagulat. Ang lalaki na may ban sa ulo ay nagulat at tinanong, ano yun? Ang lalaki na may ponytail, na may nakangiting mukha, ay tiningala at nagsabi, winasiwas niya ang palaso ko. Ngayon, ang lalaki na may ban sa ulo ay galit na galit, at sa pagkakataong ito, isinaksak niya ang dalawang palaso sa kanyang busog upang atakihin si Cheo Wang. Tinapak ang kanyang kaibigan na maging matatag, at pagkatapos ay itinutok ang kanyang busog kay Cheo Wang at pinakawalan ng dalawang palaso patungo sa kanya. Galit, tingnan natin kung gaano siya tatagal. Habang papalapit ang mga palaso kay Cheo Wang, huminto siya sa ere, binuka ang kanyang mga binti at itinapak ang kanyang mga paa sa mga palaso, at sinira ang kanyang atake. Nakita ito, napipi ang lalaki na may ban sa ulo at galit na tumingin kay Cheo Wang, tinanong kung ang hanggal na yon ay isang ibon. Pagkatapos nito, isinaksak niya ang palaso sa kanyang busog at galit na tumingin kay Cheo Wang, sinabi, na sa pagkakataong ito, seryoso na ako. Habang itinutok niya ang kanyang palaso upang atakihin si Cheo Wang, dumating naman si Eugene Ho mula sa gilid at tinanong ang lalaki. Tumayo silang dalawa, iniikot ang kanilang mga ulo, at tumingin patungo kay Eugene Ho. Gayunpaman, si Eugene Ho, na nakatingin sa kanila, ay nagtanong kung ano ang ginagawa nila ngayon. Ang lalaki na may ban sa ulo, na hawak ang kanyang busog at palaso, ay galit na tumingin kay Yogi Ho at nagtanong kung hindi ba niya nakikita na sila ay nangangaso. Si Eugene Ho ay nagkuyom ng kamao at itinaas ang kanyang boses sa lalaking yon. Tinanong kung iniisip ba niya na makakapangaso siya ng mga hayop na may nagmamay-ari. Parehong tumingin sa direksyon ni Eugene Ho at nagulat sa kanyang presensya. Pagkatapos, ang lalaki na may ban sa ulo, galit na galit, ay itinataas ang kanyang boses kay Eugene Ho, tinanong kung paano niya matitiyak na totoo ang kanyang sinasabi.
Bilang tugon, si Eugene Ho, na may nakahalukip-kip na mga braso at galit na mukha, ay tumingin sa malayo at sinabi sa lalaki na malalaman niya ito sa tamang panahon. Narinig ito, galit na tumingin ang lalaki na may ban sa ulo kay Eugene Ho at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Samantala, si Cheo Wang, na lumilipad sa hangin, ay dumating sa likod ng lalaking iyon. Nang lumingon ang lalaki at tumingin kay Cheo Wang na nasa tabi niya, siya ay namutla at sumigaw ng masyadong malapit. Si Cheo Wang, gamit ang kanyang matatalas na kuko, ay umatake mula sa likod, habang ang lalaki na hawak ang kanyang busog ay sinubukang ilihis ang kanyang kamay. Sumisigaw ng tulong, ngunit siya ay mabilis na naipit. Samantala, ang isa pang lalaki na may ponytail, galit na galit at minumura si Eugene Ho, na tinanggal ang palaso mula sa kanyang balikat at mabilis na itinutok ito sa kanyang busog upang atakihin si Cheo Wang. Ngunit si Cheo Wang ay patuloy na umatake sa lalaki gamit ang kanyang matatalas na kuko at tuka, at biglang bumagsak ito. Pinakawala ng lalaki ang kanyang palaso patungo kay Cheo Wang, ngunit umiwas si Cheo Wang. Habang si Eugene Ho, na nakapulupot ang kanyang mga braso, ay tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa malayo, sinabi niyang dapat tapusin na yun ni Cheo Wang at ipagpatuloy ang pangangaso. Samantala, habang nagsasalita si Eugene Ho, may nagpakawala ng palaso, at ang palaso ay dumaan kay Eugene Ho. Nahuli ni Eugene Ho ang palaso at itinapon ito. Habang si Cheo Wang ay nakaupo sa balikat ng lalaki, nagulat ito at tumingin sa palaso. Matapos nito, pinulot ni Eugene Ho ang nabasag na palaso at sinuri ito, nagulat sa madugong pulang palaso. Gayunpaman may babaeng nakatayo sa kanyang likuran hawag ang kanyang busog, at nakatingin kay Eugene Ho. At sinabi niyang magaling yon. Nang narinig ito, biglang tumingin si Eugene Ho sa isang batang babae. Pagkatapos nito, nilapitan ng batang babae ang dalawang lalaki, at pareho silang tumingin sa kanya at nagtanong, "Aking Panginoon." Habang hawak ang kanyang busog sa kanyang kanang kamay, inilagay niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang balakang. Galit na galit, sinipat niya ang lalaki na may ban sa ulo at sinabi, sigurado siyang mahusay magsalita, ngunit sa totoo lang, napahiya lamang siya. Parehong naglapat ang kanilang mga kamay sa kanilang leeg, yumukod sa harap ng batang babae. Habang si Eugene Ho, na nakatayo sa likuran, ay iniisip na siya ang kanilang Panginoon, ngunit mukhang bata pa. Napansin din niya na tila mahusay ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos, ang batang babae ay tumingin kay Eugene Ho at sinabi, "Magaling ka, parehong ikaw at ang iyong ibon." Habang si Cheo Wang ay kinuha ang busog ni Eugene Ho at lumipad sa hangin, inihagis ang busog patungo sa kanya. Si Eugene Ho, na nakatayo doon, na may nakatagong kanang kamay, ay tumugon sa kanya. Sinabi niyang hindi siya magaling tulad ng iniisip ng batang babae. Tumalikod ang batang babae at tumingin kay Eugene Ho, sinabing mukha siyang marunong din gumamit ng busog. Pagkatapos, tinanong niya ang pangalan nito. Ang busog ni Eugene Ho, na lumilipad na ngayon, ay tumingin sa kanyang bag sa likod. Bilang tugon, tahimik na tumingin si Eugene Ho sa batang babae, at pagkatapos ng ilang sandali, na may pagod na ekspresyon, sinabi niyang maaaring sabihin niya ito sa tamang panahon. Narinig ito, ang dalawang lalaki na nasa likod ng batang babae ay nagulat at minura si Eugene Ho. Ang isa na may ponytail ay nagtaas ng boses, tinanong kung paano niya nagawang magsalita ng ganoon sa kanilang Panginoon. Ang isa pa na may ban sa ulo, galit na tinanong si Eugene Ho kung gusto niyang mamatay. Kahit na siya ay sugatan at dumadaloy ang dugo sa kanyang ilong. Habang itinaas nila ang kanilang boses kay Eugene Ho, ang batang babae ay sumulyap sa kanila at sinabi, "Tumahimik kayo." Sa gulat, pareho silang tumingin sa kanya at nanatiling tahimik. Pagkatapos nito, ngumiti ang batang babae, tumingin kay Eugene Ho, at sinabi na ang pangalan niya ay Some Eugene. Narinig ang pangalang yon, si Eugene Ho ay nagulat, nagtanong, "Some Eugene, sino siya para bigla na lang ipakilala ang sarili?" Pagkatapos nito, ibinaling ni Eugene Ho ang kanyang ulo at tumugon na, "Nice to meet her." Habang nakatingin siya sa kanya nang walang emosyon at tila walang masabi, inilagay ni Swama ang kanyang kamay sa kanyang dibdib malapit sa kanyang leeg at sumigaw kay Eugene Ho, sinabing ibig niyang sabihin na siya si Swama Eugene. Namula si Eugene Ho at nagsimulang pagpawisan, iniisip kung ano ang gusto niyang gawin para sa kanya. Pagkatapos, na may takot na mukha, itinuro niya ang kanyang sarili at tinanong kung nagkita na sila noon. Bilang tugon, kinuyam ng babae ang kanyang mga ngipin at sumagot, "Kung may nagpakilala na ng kanilang pangalan, bakit hindi ka rin magpakilala?"
Pagkatapos, tinitigan siya at kinawayan siya ng kanyang kamay, sabay tanong kung hindi ba walang galang para sa kanya na hindi magpakilala. Tumigil si Eugene Ho sa harap niya, tahimik at nag-iisip, ano ang sasabihin ko? Hindi ko maaaring gamitin ng anumang dahilan. Habang iniisip niya, kung bakit ibibigay ng isang martial artist kanyang pangalan sa hindi kilalang kalaban, kinuyam niya ang kanyang mga labi, yumuko, ipinikit ang kanyang mga mata, at huminga ng malalim, bago niya sinabing, ako si Eugene Ho. Nang narinig ang pangalang yun, nagulat si Some Yusei, at habang tinitingnan siya, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baba, at iniisip, na ang pangalang Yogi Ho ay parang narinig na niya dati.